Gin, alam mo na to, hindi lang basta-basta XP laners ang dalawang to dahil pwede rin silang laruin sa road. Ito kasi yun yung Arlot, isa sa mga ano to eh, accident pick ng Brento, naalala ko nung, I think that was season 11. That was really an nag-trending pa yun eh, yung aksidente nilang napindot yung Arlot. Tapos biglang, uy, pwede pala i-roam yung Arlot. Para sa akin sila yung nagpauso nun eh. Tapos nung may-roam na nila, ginagamit na rin ng karamihan, roam Arlot, pero ganun din, nagagamit din nila sa XP, kaya respect ban yan. Respect ban ni Bentings yan. Yeah, kaya nga, ito yung siguro draft na medyo naiiba kumpara sa mga nauuna nating matches na nakikita, no? Kasi for the first time na ngayon ay hindi, medyo now-open so far yung mga assassins, kaso katatanggal lang sa Nolan, pero if hindi man matatanggal din dito yung Joy, baka mau-open yun para dito nga kay Ryzen, na doon sa recent na naging matchup ng TNC nung una silang lumaban dito sa MPL Philippines Season 3 ay hindi kasi nakagamit ng mga ganong heroes. Kasi literal na yun ang pinokus na tanggalin dito ng Minanan sa first phase ng banning nila kontra sa TNC. Pero if that's the case, AP Bren, pwede naman na nilang kuhain din yung mga heroes na makakapagpahirap o sasagot o suppress din in a sense kontra dito sa Joy. That's true, that's true. Ang dami pang open assassins dito. Tingnan natin no, yung Fanny ni Kyle TZ ay open pa rin. Kung babalikan natin kahapon, as you said, Brigida, tinanggalan ng maraming assassins ang AP Bren. Kaya naman ay sabihin na lang natin napilitan. Pero ito na nga, ang Joy na naman ni Brigida ay ilalock in ng TNC Pro Team. Mamimili ka na lang minsan talaga eh kung Nolan o Joy. So magiging ready dito ang AP Bren para sa likot ng Joy, or pwede nilang i-matchup lang din ng heal. Kaso wala na pala yung Minotaur. Okay, yun nasa isip ko. So kuha sila dito ng panguli, or yan na, the Open Special. Ayan na. Matilda paired up with the CC, pero blind pick ang CC na to para kay Flap TZ. Ano bang pakiramdam mo dito, Brigida? Yeah, parang siguro yung pinaka magiging favorable condition na lang din dito for AP Bren is yung rotation na pwede nilang i-provide dito sa CC na to, kung hindi man magiging sobrang ideal nung laning matchup nila sa XP lane, kasi nga medyo maaga yung naging pagkakakuha contrary dun sa mga nauna natin naging drafts na nakuhuli pa nga ako paminsan etong si Flap, pero kasi kung si Flap yung pag-uusapan natin na napakarami na naging standout plays, no? Parang you would understand where this confidence is coming from sa AP Bren. Ay, gusto ko to. Look at this. Alam na natin na Joy jungle ito, kaya naman maglalagay sila ng Barats XP lane to deny the possible Matilda Barats combo. Yan yung mga alam nating tried and tested na eh. Tried and tested na to. Tatapat siya kay Heads, si Flap TZ, but I think prepared ang sina Coach Benting sa ganito. Ganito ka confident din kasi ang sina Coach Trevor. Remember, Coach Trevor, Trevor Show, Blitz Trapper yan. Meron, ang laging tineteknik niyan, kapag pinili nito yung isang specific hero, meron na tayo agad 2 or 3 na pangsagot. Ayun, hindi pa nga ako tapos mag-explain. May back siya na agad. So sabi niya, okay, sige, may Barats, kunin natin yung back siya, lagyan natin ng poison, para kahit paano yung kunat and maging yung Joy, ma-withstand nila. Plus yung bilis, ang bilis dito ng AP Bren. Look at that. Mobility from the Matilda. Ang bilis nitong nagyoyoyo na to, tapos gumugulong pa yung Barat. Ay, sorry, yung back siya. And this is somewhat of a comfort pick pa, no, para kay Kyle. I think, bukod sa alam nating Fanny Gods to si Kyle, Brigida, back siya ang isa sa kanyang mga most played. Yung mga nadadaanan lang bigla-bigla, yung mga major objectives din, at nakakahanap agad-agad ng magandang pwesto kapag pinagbigyan mo siya, or kapag walang sobrang humarang na pwede naman sigurong mapadali ng TNC using the Novaria na pwede ipang-scout ng ipang-scout dito. Pero at the same time, yun na nga yung pinoint out din natin kanina, hindi nila masyado pang kailangang alalahanin yung iba pa or yung jungler nila, at least yung XP laner nila, dahil so far parang kaya naman talaga nila yung sarili nila, mapa-jungle nila, mapa-laning nila. So magiging interested tayo dito kung sino na nga ba yung parang tinatry i-build up dito na hero ng AP Bren. Pero the same goes for TNC kasi parehong gold laners, hindi pa naman natin nare-reveal at nagkakatanggalan na nga even ng Claude at ng Brody. Tingin ko magbaban ka dito ng someone na ipapanish yung back siya kapag papasok. Kari. Siguro nakita natin yun na yesterday, nung final match, kalahati agad yung buhay ng back siya, kaya may prepare siya mag-back. Pero we shall see kung re-respetuin ba yun ng AP Bren. Pwede rin kasing binibait nila yung Kari, yung Kaja na lang.
Kasi mabilis sila eh. So ayaw nila na kahit paano masusurpress. Tsaka may malaking chance na sila mismo ang kumuha ng carry for them. So this might be a carry ban coming in from TNC Pro Team. Ayan na nga. At ayan na nga, tinanggalan na rin ang carry. Ano kayang ipipick dito ng AP Bren, Brigida? Grabe, pagka babalikan nga natin yung mga recent tournaments, AP Bren din yung nakapagpakita pa sa atin paminsan ng Beatrix o nakapagpabalik sa kanya. Oo. Pero The $1 million shotgun yan. Super Marco yan eh. mga highlights kumbaga. Pero may options pa tayo ng mga mage gold leaders din kung iisipin natin, such as the Harith, kung gusto nila na mas may mobility para Nathan. hindi masyadong mahabol o maabutan din. Pero yun din, the Nathan is viable or open pa naman para dito. Pero kung gugustuhin nga nila ng mag-go for a safer route, ganun na nga siguro, no? Kasi yung nakita nating mga fighter gold lane, kailan lang kahapon, may mga certain conditions naman kasi na kinailangang i-fulfill. Yun yung Ruby eh. Pero tingin ko, AP Bren will stick to their identity. At eto na, binigyan nila si Super Marco ng early game damage type ng marksman. Strength nila yan eh. Usually, kapag ang gusto nila dyan, kayang mabuhay ni Marco mag-isa. At magpo-focus sila dito sa pag-roam. Sa pag-ikot ng backsha at pag-ikot pwede rin ni Flap TZ. At buti nga nabanggit mo yung early game power spike ng isang Bruno, no? Ito yung hinihintay natin mula kay Super Marco, the early Haas close build para magkaroon agad siya ng sustain. Magiging kailangan pa rin mag-ingat ng AP Brendo dahil napakataas ng backline access na meron ng TNC Pro Team both from afar via the Novaria at pati na rin yung mga dash na nanggagaling dito kay Joy. Last 2 picks para sa TNC Pro Team, naghahanap pa rin sila ng possible marksman at pati na rin ang kanilang roam. Grabe, kung ganun na nga, mukhang sa kanila na kasi early nga naman ang pinag-uusapan natin. So bakit nga ba nila hindi sasabayan with the Clint? Vintage Yasuo, Season 9 TNC. Mamimili lang yan sa dalawang hero, Beatrix o kaya Clint. Ayan na yun eh. Nangyari yun. Dati binan yung Clint niya, binan yung Beatrix niya. So naiwan sa kanya, carry. Yun nga lang, naligwak sila. Shoutout kay Yasuo, tropa yan. Tropa naman, tropa naman. Pero natalo talaga sila nun eh. Ngayon, rintok lang yun. Rintok lang. Vintage Yasuo, balik natin yung Clint. Balik natin yung Clint, pero wag natin ibalik yung resulta. Tama. Tingnan natin, nag-practice naman ang TNC at this point. Pero Vexana, Valentina, ang magiging last pick dito ng AP Bren. Anong basa mo dito, Brigida? Sino bang makakalamang as we enter the early game? Definitely, makikita naman or i-expect natin na kinakailangan magkaroon ng additional aggression dito in a sense ng TNC considering na sila yung may hawak ng assassin jungle. Pero kung hindi man yun, parang hindi lang yun yung pwede nating asahan na madaling ma-pull off considering yung amount of front or yung pwede ngang maging bantay at alalay dito ng AP Bren considering that they have the Mathilda as well in their hands. So yung pag-out ay hindi naman masyadong magiging problema for their side. And yung kanilang hawak-hawak din naman kasi na jungle dito, which is the backsha, ay hindi naman din yung tipong gustuin mong guluhin. So, parang kailangan lang maging well-rounded din talaga ng early game rotation dito ng AP Bren. Pero it's something na hindi na natin, parang hindi na bago, kumbaga dito sa kupunan na ito. Alam natin na ipapolish or na-polish na nga nila yung execution nito. So, it's more of papaano na lang ba ito sasagutin talaga or parang i-take advantage ng TNC considering the lineup that they have na ideally naman ay meron talagang magagawa in the early game considering yung Clint as well as the Joy. Tingnan natin kung magagamit nga ba nila ang power spike nito ni Joy pagpasok ng level 4. Welcome to Game 1 of TNC Pro Team versus AP Bren. Third day na ng MPL Season 13. Kung hindi nyo pa na-follow ang liga, baka naman i-follow nyo na yan. Mukhang magkakaroon ng slight trade-up dito sa XP lane. Lamang talaga yung CC ng level 1 eh. Talagang ayaw mo makipag-trade yan. Minsan nga niloloko ka lang yan eh. Sa chani-chaniin ka niya, tapos mag-out. Pero okay, hindi na steal. Kamuntikan pang Star Shatter. Kyle TZ ipapunish. Si Nomad. Alam na ata to, pero tingnan natin, mabubuhay ata si Nomad dito. Binabato lang ng mga gulong. First blood. Para Kyle. Medyo napalalim si Nomad. That's first blood going to AP Bren at hindi ito gusto ng TNC na mabigyan ng libre ang isang Kyle TZ. Pero mukhang safe naman ang ating mga gold laners dito as we head on to troubleshoot a bit. Ano bang nature ng ating matchup sa gold lane, Brigida? In a Clint versus Bruno, lamang ba ang Clint dito? Kahit pa paano dahil in terms of range, definitely maaabot niya ng maaabot. At yung Bruno nga na pinag-uusapan natin dito in as much as napakasakit nga naman nung mecha legs niya kapag sobrang na-maximize niya to during the early stages of the game, hindi rin maikakaila na
na yung napipenetrate na damage din dito ng Clint is napakataas. Parang medyo may pagka-burst nga in a sense that yung lowered HP na meron din dito ang mga marksman natin in the current patch ay siguro medyo makakaramdam nung ganoong klaseng epekto kapag ka nasa laning phase lang tayo. Pero kung alalay at alalay lang naman yung pag-uusapan, at least nandiyan yung Mathilda. Pero yung naging kinagandahan ng first blood dito na na-secure ng AP Bren ay kinakailangan lang nating pagtuunan ng pansin din, I guess. Siguro yung isa lang na capitalize na parte doon ng TNC is mapaaga yung level 4 kasi focus lang na focus sa farm si Ryzen all throughout na naghahabol dito etong si Kyle TZ. And despite snowball into the first turtle na isa sa mga importanteng objective kung gusto nyong mag-transition into a great mid-game. Sa mga laban naman sa turtle, Manjin, alam nating importante yung mga XP laners dyan. Pag-retrihan ba ang usapan? Ano bang ang pakiramdam mo dito? Kyle TZ versus Ryzen. Ay nako, parehas malupit mag-retry yan. Parehas may history ng malulupit mag-retry at pagkakatiwalaan mo talaga. Si Ryzen dito, consider mo rin kasing si Ryzen, may iba rin siyang inspiration coming off from the MSC run niya noon. Wow. Tapos ngayon, last season, I mean, on Onyx side, this time ay gusto siyang patunayan sa lahat. Pero ako kung mindset lang ang pag-uusapan dito sa early stages of the game, even though na dead si Nomad, tama si Brigida may early game na makukuhang space yung Joy, pero kailangan mo rin consider that's a free XP and free kill para doon sa back siya naman. So I think it's both of the junglers ay nag-benefit para dito sa early stages ng laro. And I think for the side of TNC Pro Team, no, isa naman sila sa mga compositions sa talagang magandang pang-def. Considering na meron silang Novaria pagpasok ng late game, ang kailangan lamang nilang siguraduhin dito ay umabot ng late game ang laban na to. Meanwhile, for AP Bren, pakiramdam ko sila yung pwede mag-run it down dito. Yung tinatawag nating diretso lang, sugod lang na sugod. Ang matindi kasi sa AP Bren dito, ito yung pinaka-layman's term na description sa kanila ng mga players. Pag umabot ng late game, full items na, ang sasabihin ng madala, 3 out of 5 players ang sasabihin, ang gagaling pumindot. Ang gagaling pumindot. Yun ang description sa side ng AP Bren. Bakit? Kasi nga, na-build nila through the years itong chemistry sa mga TikTok dances nila. Nag-Japan pa yung mga yan. Tumawid pa yan nung, ano ba yun, yung Shibuya ba yun? Shibuya Crossing. Hindi nga sila tumawid dun sa Shibuya Crossing eh. Hindi ba? Hinitnaan nila yung Shibuya Crossing. Hinayaan lang nila yung mga tumawid. Hindi ko nga alam kung paano sila nakakuha ng permit dun Paano nila ganon kalakas yung AP Bren nun? Tinayuan yung Shibuya Crossing. Parang kumbaga para bang binili nila yung Japan eh. Kung pwede lang eh. Kaso mahirap yun. Mahirap yun. Pero na nga ata, bukod sa pagbili ng Japan, ay babalik na rin tayo sa Land of Dawn to resume this game. Wala pa namang malaking kalamangan ang AP Bren dito. 300 lang na nanggaling doon sa First Blood kay Kyle TZ. Pero ito na yung binanggit mo, no? Brigida, level 4 na agad si Kyle. Yup, at mukhang iniintay na nga natin kung ano yung kanilang, kung saan man sila unang pupunta na hindi naman yata muna matutuloy. So it seems like yung unang turtle pa lang talaga yung pinaka pwede nating i-anticipate na magiging pagkikita na itong dalawang teams. Bantay sarado rin naman kasi si Ogwen, no? Dito kay Ryzen sa kung saan man siya magpupunta at manggagaling. So sapat na yung info na meron agad ang AP Bren to start this turtle early. Oo. At mukhang magkakaroon pa nga ng labanan dito sa may bandang mid lane. Pero mauuna pa si Fuse sa Wild Charge kesa sa Grok dahil level 3 pa lamang si Nomad. Half HP on this turtle. Sino may makakuha nito? Ogweno at level 3. Sino na makakuha? Here we go. Flap TZ pumasok. Yo-Yo Blitz coming in pero Detonas welcome. Nomad! Ang ganda ng Detonas welcome ni Heads para makuha yung Red Tree Holder. At ngayon, tumatakbo na lang yung Barats pero sabi ng AP Bren, hindi, sige, pindutan ng laruan. Kahit na nakuha nyo yung turtle, susubok kami gumawa ng kill. Makuha nila si Heads. Lalaban pa ba si Ryzen? Makakapag-out na. Pwede na yun, men. And 2-0. 2-0 na ang ating kill score pero ang unang pagong ay napunta sa side ng TNC. Sino bang nakalamang doon, Briggs? Clearly, nakakuha doon ng advantage ang TNC in terms of taking the turtle. Kaya naman parang hindi na lalong lumaki pa yung agwat na hawak dito ng AP Bren. Pero hindi naman na yun super magiging significant kasi nandito yung AP Bren with currently 2 kills na napakaganda pa nung napuntahan kasi 2 kills na yun sa jungler na agad nila. Napaka-basic lang ng combo eh. Stun mo, retrico. So ang ginawa nila,
Dinitonas welcome lang yung taga-retry. Okay, retry ko, ganun na yun eh. Pag kayo maglalaro kayo ha, sa mga nanonood dyan ha, ganun lang yung combo. Stun mo, retry ko. And honestly, napaka-effective kasi nun. Detonas welcome, hindi nakaka-cancel. Kumbaga, pag nakain mo yung jungler, siguro mga 2 to 3 seconds, hindi makaka-retry yun eh. Pag hindi mo pa na-retry yun, kasalanan ng taga-retry mo na yun. And hindi nga naman talaga nagka-retryhan doon dahil ang nakasecure pa nga ng Lord, ng Turtle, ay si Nomad pa. pa. Ganun nakatindi. Oo. Pwede nga namang magbabad lang sa pag-channel nung ultimate etong si Heads tapos wala naman din siyang masyado magiging problema. Yung early game damage naman dito ng AP Bren ay hindi sapat para sobrang makaburst the down dito ng hero sa side ng TNC, especially yung mga maukunat. Pero kanina pa nagkakikita na itong dalawang ito ha. Sumubok lang si Ryzen kung mag-steal, pero igugo pa rin ba to? Rumolyo, si Kyle TZ, Nomad will pop the first kill para medyo maiwasan ito mga extra stun. But then again, wow, TNC! Ang taas din kasi ng early game damage ng TNC, kaya kaya nilang sumabay sa mga ganitong engagement eh. Medyo mahapdi na rin dito si Yasuo kapag isolated ang kanyang mga kalaban at tatama na nga ang Astral Echo sa dalawang tao. Owen low on mana, pero kung magpa-purple muna dito si Ryzen habang nagto-turtle na ang AP Bren. Yo-yo blitz from Flap. Tamang harang lang muna si Flap. TZ dito, eto na. Okay, sinong in-stun? In-stun na naman si Kyle TZ. This time si Nomad ang sinabihan ni Ryzen. So sabi ni Ryzen, Nomad, stun mo, retry ko. May kakaiba pa nga dito, hindi lang basta-basta stun yun eh. Kainin mo, retry ko. Retry ko, wild charge eh. Grabe naman yung mga nagiging tawag dito ng mga teams natin. Pero yun talaga yung nagiging essence nung kung paano nila ginagawa yung mga turtle fights o turtle takes magmula pa sa kanina. And adding on to the fact na etong si Nomad, kung ano yung naging hindi masyadong kinagandahan nung kanyang naging pagkakabagsak nung first few stages of the game, nakakapitalize na siya sobra ngayon eh. Kasi nabibigyan niya yung sapat na vision. Napakaganda nung nagiging pokes palagi dito ni Hatred kontra sa mga members ng AP Bren. And lagi naman nila nagagamitan o nakukuha nga yung advantage dahil building up kung ano yung sinabi nga dito ni Manjin na napakataas ng early game damage ng TNC. Hindi na sila natatakot na makipagsabayan sa mga laban. Ogwen? Speaking ng hindi natatakot, hindi takot si Ryzen! Buntikan niya, na-steal niya ba? Na-steal niya, men. Nakuha niya, pero kinailangan niyang gamitin ang kanyang retribution doon. Wow! Ang tapang nun! Ang tapang talaga. Oo, ang tapang nun. Napakahirap din gawin nun, pero siguro kasi may call din silang ginawa. But then again, ang gagawin ng AP Bren is nakawin naman yung kabila. So, nanakaw din. Palitan lang. Ang tawag doon ay good trade. Good trade lang. Nagkapalitan lang naman ng orange buff. 30 seconds bago lumabas ang ating pangatlo at huling pagong ng larong ito. Sino na ba ang may hawak ng kalamangan? So far, nakikita naman natin na mukhang ang AP Bren gusto nilang makuha yung kalamangan na yon kasi maaga silang or nagro-rotate na nga sila agad-agad dito sa bottom lane. Pero commendable ang nagiging depensa na naman ng TNC para panghawakan yung Torre na yon kung saan nga malapit yung magiging spawn ng ating susunod na turtle. Pero in terms naman ng kalamangan, of course, dahil sa mga sunod-sunod na na-secure dito na turtles ng TNC as well as yung kanilang mga magagandang pagkaka-pull off ng turtle fights, sa kanila pa naman yon in terms of gold, though slight lang naman. So right now, mukhang gusto nilang gawing tatlo yung hawak-hawak nilang turtle, pero AP Bren, paano nila sasagutin ito? Sumusubok kumangser si Nomad, this time roll out. Si Kyle TZ, umiikot dito, kalate ang buhay ng turtle dahil nagkakabangan naman sa turtle. Stun mo, retry ko, maagang wild charge ginamit, pero ang ganda ng mga knock-up, wala, makakancel yung dito na welcome, kaya naman hindi na stun mo, retry ko si Kyle TZ dahil sila na makakuha. Poison coming in, poison coming in, sabay sabi ni Pew, last hit ko, wala nang stun mo, retry ko dahil nakabawi ang AP Bren. Napakaganda ng execution mula sa mga Bees. Nakakuha ng dalawa at nakakuha pa ang huling pagong that essentially shifts the lead back to AP Bren. 1,000 na ang lamang nila. Yung maagang naging pagkaka-wild charge doon at yung hindi pagkaka-connect doon nga nung nasabi ditong Detonas welcome ay hindi na nakapag-provide nung stun na magiging alalay dito sa taga-retry ng TNC. Pero ngayon si Super Marco yata yung hinahanap. Ayun. Magiging tuloy-tuloy pa rin. Hindi ayaw tumigil ng TNC. Ito yung kailangan nilang gawin. Ituloy-tuloy lang yung aggression. Rhythm of Joy popped. Electrifying beats. Kailangan ng mag-out ngayon ni Nomad dahil kalate. Hindi rin umaatras ang AP Bren. Yung poke din kasi nila napakalakas eh.
At napakataas din ang kanilang sustain Oo. via the Matilda. At tuloy-tuloy ang pag-push at pag-siege ng AP Bren. Papasok na rin sila sa loob ng jungle ng Phoenix Army. Oo, maintindihan mo rin kung bakit parang gustong i-wrap up dito ng AP Bren yung pace ng laro natin. Bukod sa nakuha naman o na-swing naman na nila sa side nila yung gold lead na kanina ay nasa kamay ng TNC with just that single turtle and the 2 consecutive kills na nakuha pa nila after. Hindi mo gugustuhin mapaabot doon sa sobrang late game dito yung composition din ng TNC considering nga yung kakayahan nila na dumepensa at yung damage output na pwede nilang madala na napanood na rin natin nung mga nakaraan na araw through the Novaria, through the Clint, na kahit yung mga pinakamakukunat na heroes ngayon, eh kayang-kaya niya kasing iparamdam yung damage na hawak-hawak niya. So tuloy-tuloy na pagkuha ng objective dito pag-convert ang ginagawa ng AP Bren. Magdedetonas ba si Heads dito? Nako, okay. Nag-charge lang. Pero laging ginagawa ng AP Bren to kapag Matilda lineup sila eh. Laging poke with the Matilda. Out tayo, pikein natin. Tapos biglain natin na parang ganito. Dahil sumugod na naman si Kyle TZ. Ito na naman yung Yo-Yo Blitz. At tuloy-tuloy lang ang pagbigay dito kay Heads ni Kyle TZ. Killing spree! Banat lang ng banat, bato lang ng bato ng gulong. At may ready pa ata sila sa bandang Lord. Habulin pa rin nila si Flap TZ dito. Ryzen, popoke. Pero mag-out na ang mga bees. Napakahaba ng laban na yon pero ang daming nakuha ng AP Bren ng libre at mukhang maglo-lord pa sila. Interestingly, kung ano ang nakikita nating threat kanina, which is si Heads, parang siya na yung nagiging target dito ng AP Bren na hindi naman na sila nang hihinayang na i-target kasi nga napaka-low on mobility kung tutuusin ng barats ni Heads right now, whereas AP Bren sobrang taas na mobility nila, kaya nilang paikutan, kaya nilang paliguran, pero hindi naman! 5-on-2 situation! Walang malakas sa marami! Double kill para kay Super Macau! At katulad na lamang ng 5 katao ng AP Bren doon ay 5,000 na rin ang lamang ng AP Bren after that last Lord. Nahihirapan na rin talaga dito makahanap ng pwesto o makahanap ng entrance ang members ng TNC. Yung pinakagugustuhin nilang humarap at mauna ay agad-agad nang binibigyan ngayon ng AP Bren, which is eto nga ang si Heads. Si Nomad naman din, kaya nang i-poke dito ng AP Bren enough to force him to actually try and disengage for a little bit dahil sobrang taas na nga nung naipon nila. Yung kanina nating nakikitang napakaliit na gold lead ay ngayon lumobo na ng sobra. Actually, nasa 6K na nga. At nakikita mo na ngayon yung gigil ng AP Bren sa pag-secure ng mga objectives for their side. Kita nga rin natin sa stats kanina no, na talagang si Super Marco ang ating leaderboard in terms of getting that gold, getting that bag, and getting that turret din dito sa taas dahil mukhang makakaisa na ang AP Bren at tuloy-tuloy pa. Ginamit yung curtain call pang zone, pare. 7-0. Curtain call to zone. Hindi umaatras ang AP Bren dito eh. Binibigyan sila ng binibigyan ng TNC pero laban pa rin. What a harang pero nakaka-out pa ba? Si Ryzen hindi na. Detonas welcome flicker in. Pwede pala yun. Pwede Ayun, yun. si Flap TZ ang ginoo pero napakakunat ni Flap. I'm Flap TZ. Of course makunat ako. Men, tignan mo naman yun, medyo nagkaroon ng disconnection na harangan yung Joy. Pero buhay pa naman ng TNC. Pwede pang gumawa ng miracle play pero disiplina ata ang call ng AP Bren. Punta muna mid lane, 8K na ang kanilang gold lead. Sabi ni Kapitan, wait lang, clear ko na rin muna para meron pa tayong bala dito pagkuha ng Torre. Oh man, susubok ngayon ng AP Bren. Ituloy pa rin. Walang tigil na aggression. Ruthless aggression again and again from AP Bren na sinubukan sanang sabayan ng TNC. Nandun si Ryzen pero masastun siya ngayon. And Ryzen ay mawawala na. Curtain call na naman to zone. I think the end is near. Babanat na lang si Super Marco. Base na lang ang natitira sa side ng TNC. Almost 10K ang kalamangan. Wild charge. Super Marco makakapag-slide out. Dalawa na ang wala sa side ng TNC. And just like that, AP Bren, tapos na ba? Mukhang oo. Ito na tayo. Yun na nga. AP Bren will get the victory. At perfect game pa nga ata ang ating natunghayan sa pinaka first game of today. AP Bren with a dominant display, Briggs. Ibang klase doon yung linis na ginawa ng AP Bren. Kahit na hindi naman sa kanila pinakapumabor yung early game na pagkuha ng mga turtles, ginulat tayo dun sa stun mo, i-retrico strategy na ito nga yata yung mas nakitaan natin ng mabilisang pag-adapt at pagkatuto doon sa kanilang na-witness